Nasasaktan ka ba at nahihirapan sa partner mo? Please, stop being available. Yon. Actually, sa pamagat pa lang natin ay nasasagot na natin kaagad-agad na kapag nasasaktan ka man or nahihirapan sa partner mo, please, stop being available. Yes, yun lang naman ang kasagutan. But, if kung willing ka pang makinig ng mahaba-habang explanations para maintindihan mo or para maunawaan mo palalo at saka para mabigyan ka pa ng lakas ng loob, then panoorin niyo po yung video na ito. Kasi, nandito nga tayo, ine-explain ko yung lahat-lahat dahil yung pinaka-main goal natin dito ay yung mabigyan ka talaga ng lakas ng loob. Kasi yung iba nga dyan, nagmamadali, Kuya Kiko, sige na, sabihin mo na kaagad-agad. So, kung minsan kasi, psychologically, once na i-feed natin kaagad-agad, diretsahan yung sagot without further explanations, ay pagdating ng araw, manghihina or mawawalan lang din ng lakas ng loob na gagawin yung ipapagawa ko. Alam nyo ba kung bakit? Kasi hindi niya alam kung ano yung rason or dahilan kung bakit niya ginagawa. No, kagaya na lang ng, Kuya Kiko, pwede mo ba akong tulungan agad-agad ng practical na gawain kung ano ang gagawin ko sa partner ko? So kung minsan habang nag-e-explain ako sa one-on-one coaching is nagmamadali na, Kuya Kiko, please, pwede bang diretsahin mo na ako kung ano ang dapat kong gagawin? Pero yung hindi nila alam, base pa lang sa habang nag-e-explain ako or habang ina-analyze ko pa lang yung bawat situation or yung bawat detalye, no, ng isang case, ay hindi nila namamalayan, which is nakakakuha na pala sila ng realization. Yes, na habang nag-e-explain ako, ang nagiging dating is kahit hindi ko nasasabihin yung dapat na gagawin or kung ano yung mas naiinam na gagawin, ay sila na mismo makarealize sa sarili nila na, oy, okay, ganun pala yun, kaya kailangan ko palang itigil na, kailangan ko palang dumistansya. Yes. No, kundi kaya natin ini-explain dahil ang gusto kong mangyari ay mapapagana mo rin ang iyong isipan. Kasi sa ngayon, utol, sa totoo lang, nangangalawang na yan. Hindi mo kasi ginagamit. Ito lagi yung ginagamit mo, yung puso. Kasi Kuya Kiko, mahal ko siya eh. Kasi Kuya Kiko, gusto ko pang ituloy. No? Pero, hindi mo malang ina-analisa yung bawat situation na kung bakit ka nga ba nahihirapan, na yung hindi mo rin alam ay yung pinakaugat ng nagbibigay sa iyo ng paghihirap ay yung tao na ito, which is yung partner mo, na yung sinasabi mong minamahal mo pa kasi. Yes! So, ito diretsahang sagot, no? Na kung nagmamadali talaga kayo, ito, kapag nasasaktan ka at saka nahihirapan. Kaya yun na nga ang sabi ko, stop being available. Dinugtungan pa nga natin ng please. Ako na mismo nagbibeg para sa inyo, para sa sarili ninyo. Kasi sa totoo lang, utol, napagdaanan ko rin ito. Alam ko po kung gaano ito kahirap. Alam ko po kung gaano ito kasakit. Na binabaliwala ka, nasasaktan ka, nahihirapan, nababalisa, no? Hindi makatulog ng maayos, kulang ka sa tulog, and na-out of focus ka sa trabaho mo, sa pang-araw-araw mo na gawain. At saka pagdating naman sa kainan is nawawalan ka ng gana, yung tipong parang kaunti-unti lang or pakonti-konti lang yung kain mo. Kasi wala akong gana. Gusto ko yung partner ko. Gusto ko siya makausap. Kamusta na kaya siya? Gusto kong mag-reach out siya sa akin. Diba? And kung minsan nabibigyan tayo ng question mark sa ating isipan, bakit niya kaya nagagawa ito? Diba? So, sa simpleng katanungan lang din, utol, logically, di ba yung pagmamahal ay hindi naman dapat talaga pinipilit? Yan po ang normal talaga, na kapag mahal ka ng tao ay hindi ka na kailangan or hindi mo na siya actually kailangan pilitin. Hoy, mahalin mo ako. Hoy, bumalik ka. Hoy, mag-reach out ka na. Because kapag mahal ka ng taong ito, ang love mismo ay kusa ito nakikilos. Siya mismo ang kikilos na para hindi masira yung relationship ninyo. Na para hindi ka mag-alala, na para hindi ka mapabalisa, na para makatulog ka ng maayos,
para makakakain ka ng maayos. Ganun dapat ang gagawin niya kapag minamahal ka niya, di ba? Pero bakit hinahayaan niya na mabalisa ka dyan, mapraning? No? Na hindi makatulog ng maayos, hindi makakakain ng maayos, na yung tipong parang wala, hindi ka na nagiging productive sa trabaho mo. So kapag nahahayaan ka niya na ganyan ka, isa lang ang tanong ko, do you think may pagmamahal ba talaga? Do you think minamahal ka talaga ng taong ito? So, kung alam mo lang din naman utol, and kung nasasagot mo lang din naman sa ngayon na parang hindi nga Kuya Kiko, no? Yes, realization po yan. Kaya ko nga ini-explain para ma-realize mo nga kung totoong minamahal ka ng taong ito o hindi. Dahil kapag once na malaman mong hindi ka naman pala minamahal, then ano yung purpose mo kung bakit ka pa kumakapit or mananatili sa relationship na yan? Sa anong dahilan pa? Sa anong rason pa? Dahil kung wala na utol, you are just wasting your time lang sa taong yan. And para na rin sa sarili mo, nag-aaksaya ka na lang ng panahon. Nag-e-invest ka pa, nag-e-effort, nagpapalabas ka pa din ng pera. My God. Na alam mo na mismo, na ginagamit ka lang. Na walang pagmamahal, na wala nga siyang pag-alala sa'yo kung or kahit nasasaktan ka na or nahihirapan. Oh. Yes. So, that's why utol, na ang pinakamainam na dapat mong gagawin ay you should stop being available. Dumistansya ka na, umatras ka na. Huwag ka nang masyadong ikaw pa ang nagbabalandra sa sarili mo, na pinapakita mo na nandiyan ka lang naghihintay sa kung ano yung magiging pasya niya, sa kung ano yung magiging desisyon niya. Kapag ganyan, maetsapwera ka talaga ng partner mo. Mababaliwala ka niya lalo. So kung minamahal mo talaga ang iyong sarili, no, gawin niyo po yung sinabi ko dito. Dumistansya ka. Mahalin mo yung sarili mo utol. Alam mo pala ngayon na hindi ka naman minamahal dahil binibigyan ka niya palagi ng pasakit. Ginawa mo yung taong ito para maginhawaan ka, para may katuwang ka, pero kabaliktaran ang nangyari. Siya ito yung nagbibigay sa iyo ng pasakit. Nababalisa ka, napapraning ka, no, na para kang nabubuang, na para kang asong ulul. Oh no. Na nagkakandara pa, na kung kailan siya babalik, na kung kailan siya mag-reach out sa iyo. So baliktad. So diyan pa lang, no, bilang pagbibigay ng respeto sa sarili, kailangan mo nang umatras. Kailangan mo nang mag-step back. Uy, parang hindi ito yung inaasahan ko. Parang hindi ito yung hinahanap-hanap ko sa pagpasok ko sa relationship na ito. Parang may mali, no? Parang baliktad. So hindi ito tama. Kailangan kong umatras. Kailangan kong i-distansya yung presensya ko sa taong ito. Yes, utol. So yun po ang kailangan ninyong gagawin. No? Once na dumistansya na kayo, ito yung pinaka-importante or pinakamahalaga sa lahat-lahat. Huwag nyo na siyang kibuin. Na kung sakali, kasi sigurado, no, in advance, what if kung magpaparamdam, di ba? What if? Kailangan nating mag-isip lagi in advance. Na kung sakali, no, yung pinaka-worst na mangyayari, ay yun na nga, magre-reach out. So, ano ngayon yung gagawin mo? Mapaghandaan mo ba? So yun po, that's why kailangan utol ay huwag mo nang kibuin. Dumistansya lang. No, gawin nyo lang yung tatlong bagay na pinapapagawa ko palagi. Tatlong bagay. Number 1, iwas. Number 2, iwas. Number 3, iwas. Tapos ang problema mo. Okay? So yun po mga utol, kung umabot ka man sa video na ito o hanggang dito, no, sa pinakadulo, mag-comment ka lang dyan sa ilalim ng I will stop being available. Yes. I-manifest mo yan utol dahil sigurado malalagpasan at saka malalagpasan mo po yung problema mo na ito. Okay? So yun na po mga utol, sana nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais akong makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsuset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat talaga, so ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi